sinagot yung mga reasons kung hindi ko na isa-isahin yun, but I have instances and I have evidence na kung saan binabaliko niya kasi kaya niyang sabihan yung witness, eto sabihin eh. And then nakakulong ka na. Tapos yung witness, pagka isasuggest niya, yun ang state witness o hindi. So I'm not accusing anyone else as of now muna ha. Kasi nga maselan to and pwede namang ipakita yung ebidensya na hindi yung parang palengke yung atmosphere, di ba? So I've told everyone, kahit yung kumakausap sa akin, kumakausap sa amin o kung ano man. So hindi ko alam kung ano yung fear ni Senator Lacson. Ako'y tumahimik at sabi ko sa tamang venue at nasabi ko na po sa inyo dito po sa Facebook at uulitin ko, maraming katotohanan next administration pa natin malalaman. Bakit po? Kasi yung atmosphere, yung mekanismo, yung batas, yung control din sa Senado, no, and sa ating buong bansa ay ibang-iba po ngayon, 'di ba? Pwede ba isabay-sabay? Oo, pero ayaw isabay-sabay. Ang gusto unahin lahat muna ng oposisyon. So, kung sasabihin pangulo para sa lahat, let's give him the benefit of the doubt, but nasa action wala sa salita 'di ba? So kung isa-isahin kami mga oposisyon, tapos sasabihin ni Senator Lacson, kita mo, hindi guilty, etc. Siya na lang namimili eh. Si Senator na lang Lacson na lang mamimili kung sino dapat kasuna o hindi. So kung final mo sa ombudsman, di pabayaan mo yung ombudsman mag-imbestiga at tignan natin. O kung gusto mo naman sa mga committee, iba't ibang committee sa Senado, basta patas. Ilabas ko rin yung alam ko whether sa'yo or kung paano mo tinatakot yung ibang mga senador. So, napakarami nito guys at siguro bukas or Saturday na yung sa kontra zona-zona. Ano lang, konting teaser lang. Ang tingin kong kailangan talaga natin is a common vision. No? So, hindi ko sasabihin sa zona lang. Sasabihin ko pati sa kontra zona. Aside from the preamble, how do wicked? Pero nakalagay dito kasi, this is the fate of all nations who ignore God. So rule number 1 for me now, sa lahat ng pinagdadaanan natin, even sa disputes among the senators, wag na natin sabihin ito, hindi ko naman sinasabi ako makadiyos, kayo hindi. Ang sinasabi ko, hindi natin pwedeng exclude ang Panginoon sa usapan kasi siya lumikha sa atin, siya may kapangyarihan. At ang sinasabi ko, hindi yung sinong kakampi ni Lord. Dapat tayo kumampi kay Lord. At sabi dito, hindi dapat i-ignore ang Panginoon. Pangalawa, the needy will not be ignored forever. So yes, nababanggit sa bawat speech sa SONA, I do believe all 24 senators care for the needy, pero kahit papano po, nai-ignore pa rin kasi hindi rin natututukan. Yung lang Secretary of Health, bago po inalis ba o nag-resign talaga, sobra po ang dinulot na damage sa ating health system at sa mga hindi nabiling gamot, sa mga bakuna and everything. Tapos nakalagay dito, the hopes of the poor will not always be crushed. So hindi sinabi dito na meron may hope, meron wala. Ang sinasabi minsan, nakra-crush. Diba? Tama, diba? Kasi kung halimbawa po, kapatid mo o anak mo, nagkasakit, namatay dahil walang gamot, or gutom, na bansot, na stunt, o kaya hindi nakapasok sa trabaho or naging baldado dahil nga sa malnourishment, sa sobrang malnourished na, nakra-crush yung hope ng tao. So, yun po ang pakiusap ko sa buong Senado, even kay Senator Lacson, even po sa lahat ng nanonood dito. Let us be bringers of hope. I have no problem finding a solution na matuloy lahat ng investigasyon. Hindi lang Senado ang pwedeng mag-imbestiga, pero dapat din mag-imbestiga ang Senado. Pero hindi venue ang Senado na magtirahan ang bawat senador kasi kung hindi, wala na tayong magagawa. Pero hindi mo rin masisi ang isang senador, kasama na ako doon, na kung tatargetin nyo doon, magdidebate talaga tayo araw-araw kasi nga, kailangan kung ano ilalabas nyo sa akin, may ilalabas din ako. At wag nyo pong sisisihin if we will defend ourselves because we cannot defend the nation if we cannot defend ourselves. Diba? You want us to lose credibility para hindi kami pwedeng tumayo para sa ating bansa. Tapos kami ang sisisihin nyo pagka yung credibility nyo ay apektado. So kung gusto nyo, 0-0, start tayo from scratch. But what's the point?
The point is, let's all start from the basis of truth. And kaya nga tayo nagdadasal bago magsesyon. In the hopes na ang manaig, hindi yung gusto natin, pero gusto ng Diyos. So salamat ulit sa lahat ng ating mga kababayan, and I hope to find the time by Sunday or before Sunday sa mga recap. And pasensya na po kayo kung ang laman parati ng news ay bangayan ng mga senador rather than yung napaka-importante na unang pangangailangan ng ating mga kababayan. Lastly, sa mga senador na nag-a-act ng peacemakers, blessed are the peacemakers. So, ang Diyos na ang maggantimpala sa inyo. So, kung nami-misinterpret ang sinasabi nyo at nagagamit sa mali ang word na ceasefire o ilagay natin sa tama, mga kasama, ibang-iba po ang areglo ang ceasefire yung sa sinasabi. So, ang sinasabi lang, ilagay natin sa tama para hindi maantala ang trabaho. Diba? So, ito magandang example. Diba sabi ng isang senador, pwede ba kapag iba ang pag-uusapan, wag na dito sa impeachment court? Tapos sabi ni Senator Escudero, dahil meron naman sesyon, doon natin i-bring up sa sesyon. So hindi sinabing wag. Hindi sinabing walang karapatan, hindi sinabing ceasefire. Ang sinabi lang, ilagay natin sa ayos. At siguro doon na misinterpret ni Senator Lacson na sinabing, ang feeling niya, nagsasabing tumahimik ka na. Wala po, kahit kami hindi namin hiningi na tumahimik na. Ang sinasabi lang namin, gawing specific yung allegation, ilagay sa tama. Pero yung araw-araw na general allegation, it's unfair to everyone, no? So, ang nag-deliver nga po ng opening remarks for Article 1 of the Articles of Impeachment ay si Representative De Lima. So, initially, ina-explain po niya yung basis ng Article 1 until eventually nagkaroon sila ng issue at nag-object na po yung defense at pinaboran naman ni Presiding Officer Escudero kasi umabot po to a point na si Representative De Lima ay nagbibigay na ng mga conclusions in relation to the facts and legal issues of the case. So, hindi po kasi proper yung ganun kasi dapat ang gagawin lang ng prosecution, ipepresent nila yung legal theory nila tapos yung dapat magbibigay ng conclusion niyan ay of course yung mga senator judges pero based yun dun sa mga evidence at testimony na lalabas from their witnesses at sa mga ebidensya nga po nila. Hindi yung prosecution pwede magsabi nun directly. Kasi ang mangyari po dyan, parang sinasabi na ngayon ng prosecution na may ginawang krimen na ganito pero hindi pa naman napakita yung ebidensya talaga. 'Di ba? In other words, premature pa po ngayon kung nagbibigay na ng conclusion si Representative De Lima. Kaya tama lang naman po at proper yon na pinigilan yon ni Senator Escudero as the presiding officer. Pina-strike off the record po niya yon. Kasi we have to remember kasi the unique aspect of the impeachment process ay ano po to, 'di ba? May political angle din siya in relation to the taong bayan kasi yung mga impeachable officer or in this case yung impeachable officer involved ay isang politician. So madami pong nanonood talaga ng mga supporters ng impeachable officer na yon. So kung makarinig po sila ng mga conclusory statements na hindi pa naman clearly established based on evidence, ang posible pong mangyari kasi doon ay yung mga nakikinig ay baka isipin na totoo na yung sinasabi dito ng prosecution. Pero currently, we have to remember, ang nagpe-prevail pa po ay ang tinatawag na presumption of innocence. So in other words, lahat po ng sinasabi ng prosecution ay mga allegations pa lang po yan at hindi pa talaga established na may ginawang wrongdoing yung impeachable officer. So yun lang po yung maganda ring maintindihan nyo dyan kasi pag nasasabi nga yung mga ganong statements ay it can lead to a political attack. Eh di ba hindi naman po dapat ganun yung impeachment process talaga niyan kasi ang purpose niyan ay to determine whether or not may impeachable offense ba na ginawa talaga yung impeachable officer. Tapos pag i-allow nga yung mga ganong side remarks, side comments, conclusory remarks that could lead or could be interpreted as a political attack, ay pwede yun ngayon sabihin ng taong bayan, yung mga nanonood, na this is simply a trial by publicity or a trial para lang sirain yung political reputation ng impeachable officer. Okay, so yan po yung possible rationale niyan kaya pinaboran ni Presiding Officer Escudero yung objections dito ni Defense Lawyer Attorney Poa. At sinabi pa nga po ni Attorney Poa dito, yung problem kahit na na-strike off the record ay nasabi na yun, narinig na po ng nanonood na sa mga video na yun ng Senate so pwede na yun gamitin ngayon as material, di ba? Kasi pwede nila i-play yun and then mag-insert sila ng mga commentary articles or videos. So yan lang po. Anyway, yung pinaka-point ko lang po talaga, yung mga ganong remarks, side remarks could be interpreted as simply for trial by publicity purposes.
Okay, so in simple terms, tama po yung action ni Presiding Officer Escudero na pinigilan niya at pina-strike off niya yung records. And I'm assuming moving forward ay baka mas maging mindful na rin yung prosecution sa mga ganong statements kasi mas naging stricto na ngayon si Presiding Officer Escudero, unlike dun sa first article kung saan medyo lenient pa siya nung sa mga opening statements ng prosecution at ng defense. Okay, so para po mas maintindihan nyo talaga, ipapakita ko po sa inyo yung actual na batas para magets nyo talaga bakit naging issue yung unusual tapos yung suspicious. Kasi under the Anti-Money Laundering Act po natin as amended, which is RA 9160 po pala yun, and the most recent amendment is itong RA 11521. But the main law nga po is RA 9160. Okay, so anyway po, going back, under RA 9160 or the Anti-Money Laundering Act as amended, wala po kasing unusual na term dito or na transaction na ginagamit po yung batas natin. Ang meron lang talaga ay covered transactions, ito po, at suspicious transactions. So yung covered transactions, basahin na lang po natin para magets nyo talaga na hindi lang ako gumagawa ng kwento ko dito kundi yung batas po mismo yung nagsasabi. So covered transactions is a transaction in cash or other equivalent monetary instrument involving a total amount in excess of 500,000 pesos within one banking day. For covered persons under Section 38A, a single casino cash transaction involving an amount in excess of 5 million pesos or its equivalent in any other currency. So in simple terms, pag 501,000 pataas po ang transaction ng isang individual na hindi covered person, considered po yun siya as a covered transaction. So when you say covered transaction, kailangan po yan i-report ng bangko dun sa Anti-Money Laundering Council, yung ganong transaction. Tapos pag covered person ka naman, ang kailangan naman dun is ito, yung 5 million or its equivalent in any other currency. So yan po yung covered transaction. May specific amount po yan at may specific persons para mag-fall dito sa 5 million threshold para pumasok sa covered transaction at mag-report po or gumawa ng report yung bangko to the Anti-Money Laundering Council. Okay? So, yan po yung covered. Ngayon, ito naman, punta tayo next, suspicious transactions. So, suspicious transactions are transactions with covered persons regardless of the amounts involved where any of the following circumstances exist. There is no underlying legal or trade obligation, purpose, or economic justification. The client is not properly identified, so on and so forth. So, masyado pong mahaba, so itigil ko na. So, ang point lang talaga ng suspicious transaction, pag hindi po siya pumasok dito sa definition ng covered transaction na 501,000 pataas or 5 million and shall not reveal in any manner any information known to them by reason of their office, this prohibition shall apply even after their separation from the AMLC. The AMLC shall formulate, so on and so forth. So, hindi pwede i-divulge yung mga Anti-Money Laundering Act na records. So, kaya kung pansin po nyo, tinatanong yung bangko, sinasabi po ng witnesses na hindi nila ma-discuss yun, tapos sinasagot nila medyo indirectly na wala naman daw exception sa batas. So, they were insinuating na nag-report sila, pero hindi lang nila sinasabi na nag-report talaga kami sa AMLAC. So, yan yung yung kailangan yung i-take note dito. Wag po kayo magguluhan kasi wala pong unusual transaction under the law. Ang meron lang, covered or suspicious transaction. And even if pasok siya sa covered transaction or suspicious transaction, this is simply a reporting mechanism naman po yan na ini-instruct sa mga covered institutions like the banks na ibigay nila yung report na yon sa Anti-Money Laundering Council. Hindi rin po automatic porket considered siya na covered transaction or suspicious transaction ay ibig sabihin may illegal na agad na ginawa. Hindi din po yun ganun. Kasi again, this is primarily mainly for record purposes lang, for reporting purposes under the law. Okay, and then kailangan dyan further mag-investigate pa yung Anti-Money Laundering Council to determine kung whether or not meron ba talagang mga illegal na ginagawa yung mga persons na yon na na-cover nitong mga report under covered or suspicious transactions. Okay, so yan po as to covered and suspicious transaction. Ngayon po punta naman tayo sa unusual. So dito po makikita natin yung isang tinanong ni Senator Tulfo Erwin, nagduda po ba kayo sa ganito kalaking halaga? So ang sinabi naman dun ng bangko, yung personal opinion niya, parang napapaisip lang sila ano kaya yung purpose. Pero for them, hindi naman siya considered as a suspicious or an unusual na transaction kasi ang explain po nila doon, properly documented naman, may mga
official documents from the OVP, DepEd, kaya nag-release din sila ng funding. So in other words, since may mga documents lahat, di papasok po ngayon yung presumption of regularity ng mga government actions natin. Kasi ang reason po kaya may ganitong presumption sa mga government actions, kasi pag lahat ng action, kung let's say hindi lang sanay yung bangko makita or makatransact ng ganun kalaking amounts involved, ay posible ngayon magkaroon ng problem sa mga government actions natin. Yan po yung sinabi ko dito. May ganyang legal principle, which is itong presumption of regularity, kasi mas mahirap po if lahat ng alleged unusual actions ng government, may it be financially related or not, ay pagdudahan. Kasi baka po hindi na maka-function ang government pag ganyan. Kasi mapaparalyze, diba? Lahat na parang, teka muna, hindi tayo sanay sa ganyan, unusual po yan, i-review muna natin. Baka for emergency purposes po pala yun or for immediate na use nila ng office na yun. Tapos dahil lang ba hindi sanay yung bangko mag-transact sa ganung amount, ay hindi na nila i-release. Which is hindi po yun pwede kasi yun nga, presumption of regularity. So yan po yung maganda nating tandaan dyan. Kaya in very simple terms, maganda tong sinabi ni Senator Cayetano na just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal. 'Di ba? Kasi yun nga po, not only does it enjoy presumption of regularity, ang may burden din yan kung you are going to allege na may ginawa siyang something illegal, kailangan mo po mapakita clearly niyan yung essential elements of the crime na ina-allege mong ginawa ng isang respondent or akusado. And then idagdag ko lang din po kasi may nakita akong comments na nagsabi na just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal. Pero it doesn't also mean na legal na yung pagkuha ng pera. So ang masasabi ko lang po sa ganung comment, we have to remember, meron nga tayo nitong presumption of regularity. So if you are questioning it now na posible ring illegal nga yung nangyari paglabas ng pera, nevertheless, kung hindi mo pa po na fully establish yung essential elements of the crime, ang nag-a-apply ngayon is the presumption of regularity. So mali po yung ganung statement kasi it is presumed regular, presumed valid po yung pinaggamitan ng pera at present. Okay, so yan lang naman po as to the unusual, suspicious, and covered transactions. At isa pa pong maganda lang din i-take note natin dito, hindi kasi yun din yung main issue talaga eh. Kasi the main issue of this article of impeachment is alleged misuse. So we have to remember, it was already stipulated upon by the parties na totoo yung cheque, kinuha nga nung offices, nung OVP at ng DepEd yung funds. So wala na sanang question talaga dun sa mga suspicious or unusual transactions na yun. Dapat sana pumunta na sila sa next step or sa next issue kung paano ma-establish ang prosecution yung misuse. Kasi yun nga po, stipulated na nangyari talaga yung cheque at yung pag-release naman ng funds. So yan lang po. Hopefully mas naintindihan nyo po talaga itong current issue na medyo minsan nagkakaliko-liko at mas gumugulo patuloy yung taong bayan. So yan po. And ito, meron ding interesting na sinabi si Senator Risa. First time, okay, ito tungkol din to na sinabi nung bank na in her 30 plus years of practice, first time daw niya maka-experience na ganun kalaking amount sa withdraw. But again, even if it is unusual, wala naman pong prohibition sa batas sa unusual na pananaw ng isang bank officer. So, hindi po automatic illegal agad yun porkit hindi lang siya sanay. Okay, yan talaga yung pinaka-point ko lang talaga dito. So, yung direct examination po, yun yung pag-present ng side nung party to the case dun sa witness nila. So, in this case, prosecution po yung nagpe-present ng witness nila. So, yung purpose po ng direct examination nila dito sa prosecution witnesses na to ay para mapalakas yung legal theory or yung kaso nila para ma-establish talaga nila yung gusto nilang mapakita. So ngayon, ang purpose naman po ng cross-examination ay para basagin yung legal theory or yung legal position or yung kaso ng prosecution. So kung hindi po nag-cross-examine ang isang party or ang defense in this case, it means ang tingin ng defense niyan ay hindi napalakas or na-establish ng prosecution yung kaso nila kasi wala silang kailangan i-clarify or basagin. And if we actually look at the occurrences in the proceeding, nagkaroon naman po ng stipulation of facts, diba? So yung as to the actual land bank checks, whether or not nangyari ba talaga yung pag-disburse ng funds, ay stipulated na, agreed upon, admitted by the parties. So parang wala ng purpose talaga yung pag-present ng prosecution witness na to. At nagkaroon lang po ng clarificatory or ng cross-examine si Attorney Powa dito sa second witness. Pero yung tanong nga lang din po ni Attorney Powa, kung papanoorin nyo po itong part na to, ay more on tungkol lang dun sa kung bakit dumaan sa fire exit yung officer na nag-receive ng funds from the bank. Kasi parang ginagawa ding issue na sa fire exit daw dumaan. So in-explain ni Attorney Powa dito or tinanong po niya na
posible ba kaya daw doon dumaan ay dahil magkatabi lang yung offices. Parang ganun po yung pagkaintindi ko sa part na yon. So yan lang naman po ang most likely reason at purpose yan kaya hindi nag-cross-examine si Attorney Poa. Again, it is because most likely confident sila sa current situation nila after na nag-direct examination yung witness. So yan po yan. Ngayon, magbigay na lang po ako ng final remarks kung bakit tingin ko mas maganda yung ganitong setup na ginagawa ng Senate Impeachment Trial Court na 10 a.m. na po yung start ng hearing tapos natatapos ng 3 p.m. At ang rason ko lang po kaya mas gusto ko tong bagong setup ng Senate Impeachment Trial Court is because meron pa pong time after the impeachment trial na mag-function ngayon yung Senate as a regular Senate, yung legislative body po sila. So pag legislative body po kasi sila, pwede sila ngayon magtrabaho, pwede po nila actionan yung mga bills at yung mga pending resolution sa plenary. Tulad po ng nangyari sa Senate session kanina, July 29, nagkaroon ng resolution in relation sa Japanese relationship between Philippines and Japan. Tapos doon ko lang nalaman na meron din palang girlfriend si Dr. Jose Rizal na Japanese according kay Senator Robin Padilla. So si Senator Robin po yung nag-explain nun. Diba, yung point ko lang po, masaya lang din. Ako personally, masaya ako, nag-enjoy din ako na hindi lang puro impeachment na yung naririnig natin, kundi mga ibang bagay pa na tingin kong beneficial din po sa general public. Diba, hindi lang yung puro political issues na tinatakel sa impeachment trial court. Maraming kailangan tapusin at gawin, pero nabulaga na naman ako sa post ni Senator Panfilo Lacson at sa kanyang mga bagong allegation. Having said that, tamang-tama naman kasi dahil meron na talaga akong mga i-report sa inyo. So 3 pag-uusapan natin ngayon. Yung kung ano yung similarity sa SONA kontra SONA at ano din po yung kulang na kailangan doon sa SONA. Isang element lang to. Tapos meron pong na-receive from the Supreme Court. So gusto ko itong basahin sa inyo at gusto ko sanang hingin na pag-pray nyo. And then of course, tugon or pag-usapan po natin ang sinabi ni Senator Lacson today and also the past few days. No? Let's do it in a very sober manner. Niremind ako ng wife ko na may panahon na makipag-alaskahan, may panahon na whether you're playful or whether umiinit ang ulo. But sabi nga niya, people deserve, especially mga Tagigenyo, to know na nasa magandang kamay ang syudad ng Taguig, na pataas ng pataas ang antas ng kabuhayan sa Taguig, na hindi po kami nagtotolerate ng corruption at saka ng ghost projects or mga anomalya. Yan po man ay local, national government, yan po man ay private. No? Wala pong perfect, pero ang importante po ay yung kung pinapayagan ito o hindi. So let me start po by thanking God for this opportunity na makausap kayo directly. I thank God that kahit umiiba ang panahon, social media, ang kampihan ng bawat isa, I mentioned some of this sa Contra SONA. If hindi nyo po napanood, nasa Facebook po natin, pakitignan nyo. I think it will also be on YouTube. Pinahintulutan na ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbubukas ng tax records at bank documents nina Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Mans Carpio. Ang hakbang na ito ay kasunod po ng deadline ng hanggang ngayong araw na lamang na binigay po ng impeachment court para maisumite yung mga nasabing dokumento na una nang pinasagpinan. At kahit hawak na ng Senado ang mga naturang financial records, para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Atty. Mans Carpio, at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan. Tumanggi namang magkomento ang defense team ni VP Sara. Sa ilalim ng Section 71 ng National Internal Revenue Code, kailangan ng approval ng presidente bago buksan o suriin ang kahit anong tax documents. Pumalag naman ang Malacanang sa kritisismo na politically motivated ang ginawa ng Pangulo. Sa lahat naman ng pagkakataon, kapag ang Pangulo ay gumagawa ng naaayon sa batas pero merong tinatamaan, laging sasabihin nila, politically motivated. Habang umuusad ang kanyang impeachment trial, nasa The Hague, Netherlands, si VP Sara. Dumalo siya sa isang rally kung saan muli na naman siyang bumanat laban sa Pangulo. Damay din sa tirada
si former Senator Antonio Trillanes at ang ICC. Trillanes and Marcos in relation to ICC. Yes, they are traitors to a Filipino and to the country. Tinawag na traidor ni Vice President Sara Duterte si dating Senador Antonio Trillanes at PBBM sa rally ng mga supporters na kanilang pamilya sa The Hague, Netherlands. Mariing sinabi ng bisa na nagsinungaling umanong Pangulo nang sabihin nitong hindi siya makikipagtulungan sa ICC, gayong hinahayaan na palang patuloy na paggulong ng investigasyon sa bansa. Binanggit din muli ni VP Sara mga paratang ng 18 Maleta Boys na nag-deliver umano ng mali-maletang pera kay Trillanes para bayaran ng ICC investigators. We will only talk about Marcos in relation to ICC. Yes! Tuta ni Marcos. Sumusunod sila kay Trillanes at Marcos. At hindi lang yan. Pinapanindigan pa nila yung kanilang pagsunod kay Marcos at kay Trillanes. Una nang sinabi ni ICC Deputy Prosecutor Mame Mandenyang na hindi pinondohan ng kahit sinong lokal na opisyal ang investigasyon nila sa madugong war on drugs sa Administrasyong Duterte. Patong-patong na rin ang mga cyber libel at perjury complaint ni Trillanes laban sa mga dating bodyguards ni resigned Congressman Zaldico. Duterte! Duterte! Bring him home! Bring him home! They are holding an 81-year-old who cannot make his own bed, who cannot even clean his own room, who has bed sores, who has so many aches and pains for the reputation of ICC, for Marcos. Sa Free Duterte Now rally, sinabi rin ng bisa na baka raw ang ilang biktima na kinokonekta sa drug war ay dahil pala sa lumalalang gun violence sa bansa. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos, that is how bad gun violence in the Philippines is. Dagdag ng bise, dapat nang pakawalan ng kanyang ama dahil wala naman daw itong kakayahan na pumigil ng investigasyon o tumakas mula sa kaso. Sa November nakatakdang magsimula ang trial ng dating Pangulo. Pero napapagalan si VP Sara sa proseso dahil masyado na raw matanda ang kanyang ama para magtagal pa sa detensyon. So ang nangyayari po, everyone is praying. Sana Lord magbago Pilipinas. Sana may accountability. Sana lahat lumabas. And also because of that, on the toes, lahat ang pero naka-attention lahat ng politiko, whether very, very corrupt, not corrupt, corrupt. Kasi nga, alam na nandyan lahat ng mata. So siguro shout out sa mga taga DPWH, naghihintay pa rin, Secretary Dizon, ang buong bansa, ano yung major reforms para sure tayo na ang kikita talaga legitimately maganda gawa yung mga contractors. Pero yung iba't ibang mga sistema na 15, 20, 30% ghost ay mawala. So, of course, this is for all departments, no? Whether yan ay sa DOH, bago ang secretary dyan, dami-daming balita dyan na, yung balita dyan sa, sa DOH, walang delivery, pero magaling dumiliver. Walang mga deliveries, pero magaling mag-deliver. Yung walang mga deliveries, ibig sabihin po, katulad sa pagbibili ng mga gamot, bakuna, yung flu shots, delay o wala, hindi ko naman alam kung ano ibig sabihin nilang magaling mag-deliver. No? Kasi usually, pag sinabi magaling mag-deliver, ibig sabihin, you get the job done. Di ba? Corruption is in our culture, that's why we have to change that. So I praise God na ginagamit niya ang mga struggles ng ating bansa ngayon. Yun nga lang po, so while we're praising God, we're asking Him for mercy kasi as usual po, ang tinatamaan yung pinakamaliit. Di ba? So, for example, pagtaas ng presyo ng langis, lahat umaaray, pero syempre, yung oil companies kumikita, pero yung ating pong tricycle drivers, jeepney drivers, ang ating pong mga may negosyo na, let's say, yung mga naghahatid ng gulay galing po sa La Trinidad, apektado sila, no? So, shout out kay Senator Marcoleta. Alam ko naman hindi siya nakakapanood.
Siguro kung may bibisita sa kanya, pakikamusta kami. But nag-react si Auntie Claire at mag-ano lang ako, no? Rejoinder lang. Pumalag siya na tinawag kong political prisoner. Bakit ko po tinawag na political prisoner? And it's a democracy, no? Malaya naman tayo mag-discuss. Okay. I have faith in our justice system. Abogado ko. So whether yan ay Supreme Court, CA, Court of Tax Appeals, yan po ay Sandigan Bayan, yan po ay mga piskalya under the DOJ. Ako'y naniniwala sa system of justice natin. It's not perfect. We're here as officers of the court. We should protect, we should encourage, we should make it stronger. Ang sinasabi ko po, lahat po na weaponize. So, si Senator Jinggoy, hindi ko na ulitin yung napakarami ko nang sinabi. Siya na magsasabi sa inyo, sabi niya, sa tamang panahon, ilalabas niya yung ebidensya na yun nga na kung sumama siya sa kabilang side o sa administrasyon, hindi na dapat siya nakulong. O si Senator Marcoleta, nagkakaisa naman po tayong lahat siguro, karamihan sa atin, karamihan ng lawyers na paano naging plunder yung donation sa eleksyon. Nung isang araw, kinikwento ko nga sa mga kaibigan ko, talagang, alam mo, hindi kami nagkakausap ni Mike Defensor. Nagkita kami sa hearing, pero taon din, hindi kami, minsan to common friends, kamusta kayo, ganyan, pero hindi kami nagkakausap, no? Madalas kami magkausap nung speaker pa ako, and then yung last, hanggang 2022, after that, you know, busy siya, busy ako, may kanya-kanyang mga gawain, lugar. But sabi ko nga, nung kinulong siya, bakit plunder din yung sa kanya? Let me explain that to you guys. So for example, may kandidato, wala pang campaign period. Iikot sa buong Pilipinas. 1 million kayo na nag-donate ng 50 pesos para yung sa pangmerienda niya, pamasahe, etc. So plunder ba yon? Tapos lahat na nagbigay ng 50 pesos, plunder yon. So di ba meron din po tumakbo, palugaw. Okay po yung lugaw. Kasi nakakatulong na yon, tapos maganda yung symbolism, tapos ambag-ambag. So kung yung kandidato na yon hindi pa nag-file, pero nagpalugaw sa bawat lugar natin, tapos umabot ng 50 million. So lahat ng nagpalugaw, plunder na yon. So makikita nyo po, iba pa yung kay Senator Marcoleta, iba pa yung kay Mike Defensor. Paano naging plunder yung kay Mike Defensor? Whether he gave 1 peso or 20 million pesos, di ba? So kung kinasuhan nyo siya ng direct or indirect bribery, pero bailable kasi yun eh. 'Di ba? Tapos makikita niyo naman po bilangin niyo yung kinakasuhan sa administrasyon versus sa opposition. Napanood ko ng isang araw, nagagalit na naman ang NBI director kasi doon daw sa fake news. Kung tinignan lang daw ng mabuti yung pangalan doon sa sinasabing mansion sa Amerika, sana hindi na nagkaganito. And I agree with him na kung magfa-fact check, hindi mangyayari. Pero ang problema kay Director Matibag, hindi niya ginagawa yung sinasabi niya. 'Di ba? What he preaches, he doesn't act on. Why? Bilangin niyo nga lahat ng press release, lahat ng pinagsasabi niya about the SEA Games, hindi daw liquidated o nakita niya, iba't ibang ahensya fully liquidated. Yung amounts na binibigay niya pa iba-iba. O tapos mali-mali naman pala. Tapos si ganito involved, bakit ganito, bakit ganyan. Kung nag-imbestiga ng tahimik at nag-fact check, hindi mali-mali, 'di ba? Tapos ganun din na admonish siya dito ni Senator ng aming presiding officer, Senator Escudero, umoo siya. Sabi niya, "Yes sir, I understand." So ibig sabihin hindi siya bawal mag-imbestiga, pero wag kang announce kasi it's considered intimidating yung mga judges, apektado yung impeachment court. O anong ginawa niya? Sunod-sunod pa rin yung announcement, hindi ko isa-isin. But yun, Ate Claire, ang panuurin at tignan mo. You know, when I was in the administration, not only in the Senate, sa Department of Foreign Affairs, pero paglipat ko as Speaker of the House, paano ko po nakikita yung iba kong ginagawa at na-judge? I try to step into the shoes of the opposite side. So yun ang ano ko kay, of course, trabaho ni Claire na, ni Yusek Claire na mag-defend, di ba? But yung defense kasi niya may judgment. So ang problema, pag may judgment,
i-judge din. So kung titignan mo po, ilagay niya muna shoes niya sa opposition ngayon. O subukan mo, Ate Claire, i-criticize mo ng matindi yung abihin. Kailangan talaga magkaisa at hanapan ng solusyon yon. So, look at the issues, matagal pa to, pray for everyone. Ganyan talaga sa mga impeachment, but you never know kung ano talaga ang saloobin ng bawat isang senator judge. Salamat sa lahat ng Tagigenyo, sa mga nagmamahal sa Tagig, sa mga pupunta sa Tagig. I will just keep telling you guys, no? To my knowledge, walang malalaking anomalya dyan. It's unfair na i-compare tayo dun sa nangyari sa Bulacan, but I believe time and the truth will bear us out, di ba? So, maniwala lang tayo sa proseso. Mukhang nagkakaroon daw ng mainitang world war, Nelson, Kuya Benny. Si Secretary Vince Dizon at saka si Congressman Pulong Duterte. Yes. Nako, kasi yata kahapon, ano ba yung balita na yun? Na natuklasan daw po ni Secretary Vince Dizon sapagkat in-inspection niya ang Davao City. Aba, may natuklasan daw doon na proyekto na hindi kumilos ng halos, ilang taon na ba? Halos 10 taon yung proyekto na yon na hindi man lamang daw po gumalaw at hindi man lamang natapos. Hindi pero napondohan ba? Hindi daw pinapondohan eh. Ganon? Oo, kaya hindi umuusad. Aba, di. Pero bakit ang sabi iniutos na raw po ng DPWH na sa lalong madaling panahon ay tapusin. Ito, hinamon po. Naghamunan na, Nelson. Bumunot ka sa kaliwa, sabi ganon. Sige, bubunot naman ako sa kanan. Yun. Paganda na. Hinamon po ni Davao City 1st District Representative Pulong Duterte ang Department of Public Works and Highways sa tukuyin at papanagutin ang mga opisyal na umunoy may kinalaman sa pagkaantala po ng flood control project sa lungsod. Meron ba tayong video na yun? Sa, no? Napatungayaw ng Secretary Vince kahapon eh. Totoo ba yan? Yan, no? Meron bang ano yan? Meron bang boses yan, direct? Wala raw. Wala, sayang, ano ha? So Kasi hindi po, natin maririnig na nagbumura pa. nga, napatungayaw daw eh. Napapamura si Secretary Vince. Ginawa daw po ni Kong Pulong ang pahayag matapos na magbanggit itong si Secretary Vince Dizon ng pagkadismaya sa kalagayan daw po ng mga proyekto dyan po sa Talomo River kung saan muling binagsakan ng baha ang mga pamilya na malapit po sa lugar. Ayon po kay Pulong, makatarungan ang tanong kung bakit hindi nagkaroon daw po ng malaking pag-usad sa mga flood control projects matapos ang pagbaha noon pa palang 2019. May bantakin nyo? Naulit daw yan eh. 2019, ang isa sa pinakamalalang pagbaha daw pala dyan, Nelson, Kuya Benny. Pero, naulit daw po. Anya, sabi ho, dapat magsimula ang investigasyon sa loob mismo ng DPWH para matukoy kung sino ang nabigong isakatuparan ang mga nakaplanong hakbang. Ipinunto pa po ng mambabatas na meron ng nakahandang flood control master plan, pero hindi daw po ito na ipatupad sa mga nakalipas na taon. Bakit? Yan. Sabi niya, hindi sapat ang pagtukoy sa mga kakulangan kung walang pananagutan ng mga taong nagpabaya sa proyekto. Nauna na pong binanggit ni Secretary Dizon na malaking pondo na po, malaking pondo na raw po na italaga para sa mga flood control projects. Subalit, may mahalagang bahagi ng mga ito tulad daw po ng pagtataas ng dike at hindi pa rin daw po natatapos. Dahil dito, inatasan niya pong agarang paglilinis o dredging ng Talomo River at ang patuloy daw po ng mga gawain sa pagpapataas ng dike. Yun yung mga slope ba tawag doon? Yung magkabilang gilid ng ilog. Yes. Ayan, ano ha? Bagaman suportado po si Duterte bagaman sumang-ayon po si Kong Pulong sa panawagang isagawa ang dredging, binigyang diin niya na hindi ito sapat upang tuldukan po ang problema ng pagbaha sa lugar. Anya,
kailangan din po ng sapat na pondo, pagpapabuti ng mga ilog at drainage system, maayos na pamamahala sa watershed at agarang pagpapatupad ng pangmatagalang flood control master plan. At iginiit pa po na karapat-dapat ang mga Dabawenyo sa agarang aksyon at hindi na sa naantalang pangako. Anya, mahalaga po ang malinaw na pananagutan, matatag na pamumuno at mabilis na pagpapatupad ng mga proyektong magbibigay ng pangmatagalang solusyon sa pagbaha. Ano ba talaga? Napunduhan ba talaga o hindi? Hindi daw eh. Noong 2019? Oo. Ay, sabihin, nung panahon nila, Matagal na raw hindi napopondohan yan. Kaya na... Yung Talomo River? Oo. Ganun. Bakit sinasabi ni Secretary Vince na parang walang nangyari sa lugar na yan? So, parang ang dating sa akin, pinondohan yung Talomo River, pero walang nangyari sa proyekto. Hindi ba ganun? Hindi ganun. At parang ang sinasabi naman ni Kung Pulong, barking on the wrong tree ka. Ayun na nga. Yan. Imbestigahan daw mismo yung loob ng DPWH. Ano ba talaga Yes. ang sitwasyon? Yes. At mismo yata ang mga yung mga bahay dyan sa may Talomo na yan, parang masama rin daw ang loob sa mga mamiminuno. Kasi nga, ang dating, parang pinabayaan daw sila dyan. Yeah. Di ba? Ano ba talaga? Parang 2019, sa papel, pinondohan. Okay. Pero yung papel, hindi lumabas. Ay, pondo. Yung Ganun. pera, hindi lumabas. Diba? Dapat nga malaman talaga kung anong sitwasyon yan. Ako naman, si Secretary Vince siguro, baka aralin siguro, no? Kasi... Bago natin ipahayag sa taong bayan, kailangan A1 na yung info natin. Para naman hindi naliligaw yung impormasyong nakararating sa isipan ng ating mga kababayan. Kasi kung may record ang DPWH 2019, Nelson, Kuya Benny, makikita mo magkano ang pondo, ano ang plano, ano ang master plan sa lugar na yan, di ba? Kasi at makikita rin kung naglabas talaga ng pondo. Kung naglabas ng pondo, nagastos ba yung pondo o hindi? So, why do we have to talk about all of this and why do we have to talk about yung allegations ni Senator Lacson? Siguro yung iba, meron pong ilan na kahit sa page natin na tumutulig sa akin, sa aming magkapatid, ni Senator Pia, at sabi, tumahimik na lang kayo. So, bakit po namin kailangan magsalita? You know, we all, let me address myself to Christians, no? Whether, anuman ang church, no? Catholic, Aglipayan, evangelical churches, lahat ng Christian churches, no? I reference the Christian churches because alam ko yung prayer. Hindi ko alam yung prayer ng ibang religion. Although may curiosity din ako at pinapakinggan ko minsan. But, di ba sa lahat ng Christian, meron tinatawag na the Lord's Prayer or yung tinuro ng Panginoon Jesucristo at may part doon na nagsasabing, your kingdom come here on earth as it is in heaven. So, ibig sabihin, may recognition tayo na ibang-iba po ang kingdom sa heaven at yung kingdom dito sa earth. Ibang-iba po kung ang Diyos natin ay tunay na Diyos kasi doon walang sakit, walang sinungaling, walang pagnanakaw, walang gutom, and kultura din yon. Pero sa ating bansa at sa kahit anong bansa sa buong mundo, stealing, cheating, lying, yung makaisa ka sa kapwa mo. So even in the best run countries, hindi rin po perfect, di ba? Pero dun sa hindi maganda ang pagpapatakbo ng bansa, inaani po talaga natin ay kahirapan, no? Hindi mapagamot ang mga kamag-anak, hindi makapag-aral mga anak, napipilitan humanap ng trabaho sa abroad, hindi makakain ng 3 beses sa isang araw, tapos hindi talaga mawala-wala sa atin ang mga may trabaho nga, pero isang kahig, isang tuka, meaning hindi man lang makapagpahinga o hindi man pwedeng umabsent kahit may sakit na, kasi pag umabsent, wala talagang kakainin. So yung bakit kailangan natin lumaban kasi po, iilan lang po kaming nagsasalita. At kahit naman po ako, nung hindi po ako yung front and center, iilan silang nagsasalita. At marami sa kanila,
ay kinukulong, kinakasuhan. Yung KKK, kung tawagin ko po, no? Kuyog, tapos kaso, tapos kulong. At isa si Senator Lacson sa nagpapairal din nun. So makita po natin sa Blue Ribbon Committee, nung nag-umpisa kay Senator Marcoleta, maganda po yung umpisa. Pag take over ni Senator Lacson, biglang tinuro kay Senator Jinggoy, kay Senator Joel Villanueva, kay Senator Chis Escudero. At nung matuturo yung ibang senador, pero kakampi niya, parang medyo natigil doon. So, ganun din po, no? Nung una, kung saan-saan tinuturo, kung umaabot na sa mga sekretary, umaabot sa Malacanang, pero si Senator Lacson, hindi na dinala yung witness, siya na yung sumagot. On the record po lahat yan. At siya naman po, sinasagot niya yan. So, paano tayo humantong dito? So, doon pa muna po ako sa bakit. Pag wala na pong nagsalita at na-cover up po, to be fair to this administration, to be fair to President Marcos Jr., umuusad, may mga nakukulong, may investigasyon, may lumalabas. To be fair to Secretary Dizon, for example, iniikot niya yung mga lugar at pinabibilisan. Pero yung hinahanap natin na komprehensibo na lahat ng lugar at lahat ng kontrata, wala. Or bitin pa. And then you have, of course, people, hindi ko na sila isa-isayin, ayoko sila maging target, whether yan ay mga kongresista, yan ay mga progressive groups, tayo, sinong lalaban, sinong magsasalita. Madali pong sabihin matapang pag nasa administrasyon. Senator Lacson ay never doubted na matapang. Pero katulad ngayon, kaya madaling magturo sa lahat, lahat na sa kanya eh. Lahat sa administrasyon, lahat kakampi niya eh. Di ba? So, ibig sabihin, magpalitan man kami ng akusasyon, hawak niya lahat. Sa akin, sinong tutulong, sinong may hawak ng dokumento na ilalabas. Pag pinail ko, halimbawa, libel, kasi kung ano-ano sinasabi, baka matanggal pa ang piskal eh, kapag ka-final nila, no? Yung kaso sa mga committees, I believe naman in the independence sa bawat isang mga senador, pero yun nga kasi style ni Senator Lacson, old style yon, yung may dossier ka, may hawak ka, tapos ililik mo through your other colleagues na, eto mga hawak pagka nagkalaban or kaya makikipagkaibigan sa'yo, pero once na hindi kayo nag-agree, tututukan ka na. At ngayon, ako naman ang sinasampulan niya, di ba? So, may score yan eh. So, sinampulan niya si Jinggoy, sinampulan niya po si Senator Marcoleta, Senator Chis, Senator Joel. So, 2-all lang score. So, syempre, medyo nagtatampo din si Senator Lacson. Ba't nagkaganon? Problema, di ba, nagkaroon ng coup sa Senate, nakaupo kami, 13, kailangan nila ng boto. So, now, ako naman po ang tinututukan niya. Sabi nung iba, Sen, siya lang po yun. Walang kilalaman ng Malacanang, wala yung iba. I don't really know, and I'll give Malacanang the benefit of the doubt. Of course, naging klaro sa amin na maraming bawal. Halimbawa, bawal maging Senate President ang opposition kasi gagalaw talaga ang lahat para ang makaupo ay kakampi nila. But so far naman, masasabi ko naman na very straightforward, honest, very, how do I put it, patas ang pagpapatakbo ni Senator Win. Of course, umangal kami sa impeachment dun sa presiding officer. Wala naman akong doubt maganda ang pagpapatakbo ni Senator Escudero. Ang question lang kung nasunod yung rules, di ba? So walang doubt po sa amin nung tinigil yung pagbibigay ng medical assistance kasi napakarami po tayong tinutulungan sa medical assistance. Nireport po sa akin na maraming project hindi napopondohan. DBM naman daw, hindi naman DPWH, pero dapat DPWH yung nagfa-follow up at pag na-delay ito, hindi naman si Alan Cayetano magsasuffer at hindi lang Tagigenyo kasi nga marami na pong dumadaan sa mga kalye ng Taguig na hindi po taga-Taguig. Ulitin ko po yun yung mga ibang projects po na sinasabi ni Senator Lacson, pinapakinabangan ng 100,000 tao yan. Yung ilan mga parks, pag Christmas lang po, 20,000-30,000. Yung daanan na isang sinasabi nila, dinadaanan ng mga galing Laguna papuntang Rizal. Alam nyo naman po, Arca South, BGC, whether mga kapitbahay namin sa
sa Muntinlupa, Las Piñas, Makati, Pasig, Pateros ay dumadaan din dyan. So pag tinigil yung mga projects or binitin or hindi nilabas ang pondo, ang nagsasuffer dyan mga tao. Balita ko sa House din, maraming kongresista na hindi pumirma sa impeachment. Hindi ko alam for sure kasi hindi ko sila nakakausap. But yung ilan na nakakausap ko ay nagsabi nga na tigil yung kanilang pondo. So ang hiling na lang namin, so tanggap na namin yon. Marami kaming tanggap. Tanggap namin maging target, tanggap namin iimbestigahan kami, tanggap namin kakasuhan kami, tanggap namin na bawal na maging majority o Senate President, bawal yung ibang projects. But hiling namin, ang konstitusyon, ang constitutional processes ay respetuhin. Diba? Huwag nating isang tabi yung batas. So sabi nga nila, sabi po ni Yusek Claire na wala ba akong faith sa korte? May faith ako sa korte. Tapos sabi niya, mag-abogado na lang ako para kila Senator Jinggoy, sila Senator Marcoleta. Hindi yun yung point eh. Wala naman choice ang korte pag may final. Pero ano ang fina-file? Kasi pag final mo non-bailable, katulad nito, baka matapos yung impeachment, hindi po makapag-participate si Senator Jinggoy, Senator Marcoleta. Napaka-importante nung kanilang participation. Special treatment daw pag sila'y nag-participate. Hindi po. Kasi unlike an MTC judge, an RTC judge, unlike sa Supreme Court, not sa Supreme Court, no, unlike Court of Appeals, Court of Tax Appeals na kung mag-isa lang yung judge, let's say sa RTC, pwede mo ilipat yung kaso na yun sa ibang branch. Sa Sandigan or CA, pagka hindi pumwede, nag-inhibit yung isang justice, may papalit na isang justice. Sa Supreme Court, of course, kung 15 sila lang. Pero kahit na mag-inhibit yung isa, may 14 ka pa. Pero sa impeachment po, 2/3 of all members. So as long as member pa rin sila, pag hindi po sila nag-attend, counted as acquitted yung boto nila. Pero hindi sila nakakapagtanong, hindi nila na-observe ang sagot ng witness ng bawat isa. Kaya nga sinasabing sui generis or one of a kind yung impeachment. So, dito po ako nagtataka kay Senator Lacson. Pagka nagsasagutan kami, siya nagagalit, pero siya naman po ang araw-araw may pinopost o sinasabi, ako naman po ay sumasagot. Pagka may sinabi ako, babaliin niya. Tapos sasabihin niya ay cross the line. Ano pong example nun? Di ba po ang topic natin, kung tama na yung Supreme Court ay magbigay ng supina sa BIR, sa AMLA at saka sa mga bangko. At ang sabi po ng prosecution, kasi nga hindi tumugon o hindi tumama sa kanyang kita at sa kanyang SALN ng Vice President. So kinumpare ko lang to, no? So sabi ko, kung si Senator Lacson tumaas ang SALN, ibig ba sabihin pwede na natin isupina, 'di ba? Yung BIR, AMLA at saka ako din ang sumagot. Sabi ko hindi. Kasi just because tumaas ang salin mo, hindi ibig sabihin may mali. So hindi ko na siguro kasalanan kung mali ang rinig niya. Of course, sa kanyang pamilya or sa mga malalapit sa kanya na stress, paumanhin na na-stress kayo. Kasi kung yun yung interpretasyon, ang interpretasyon na sinasabi ko nga, walang masama. Kaya nga sabi ko, dapat may ebidensya, may accusation na may mali or may corruption. Hindi ko sinabing ganon. Pero nung sinabi niya kasi sa akin na may anomalya sa Taguig, so syempre sabi ko, edi side by side tayo. 'Di ba? Lista ako ng 2-3 na meron din ako suspicion na hindi maayos sa iyo. O tapos yung sa akin, and then yung sa bayan. So ulitin ko po nung nag-umpisa to, sabi ko, gusto mong imbestigahan si Alan Cayetano or kahit anong tingin mong link sa akin, sige, pero isabay natin sa investigasyon sa'yo, and then, ang dapat primary investigation, yung sa pangkalahatan sa buong bansa, yung flood control. Sabi niya, hindi, unahin natin si Alan Cayetano. Okay, so ano nangyari at bakit niya sinasabing humihingi ako ng ceasefire? So nung simula siyang magsabi ng mga alegasyon, nakikinig lang ako. Sabi niya, may ghost. Di naman niya sinabi ko saan.
So, syempre, sinabi ko lang, wala. O, tapos, inaraw-araw na niya ako. Tapos, totoo na nag-uusap-usap yung mga senador. At alam niya yon. At isang senador nagsabi sa akin, ako mahigit sa isa, Alan, hanggang saan to? Sabi ko, yung para sa bansa, kailangan lumabas yung totoo. But reasonable kami. At hindi kami papayag sa sinungaling, hindi kami papayag na kung saan-saan dinadala, di ba? Ang gusto lang namin, patas at lumabas yung totoo, katotohanan. So sabi niya, pero Alan, pag naglaban-laban yung mga senador at araw-araw na lang laban-laban senador, 3 mangyayari. 1, baka bumaksak ang rating ng senador, baka bumalik yung plano na mag-chacha or mag-charter change at alisin ng senador. Ayaw naman natin yan. Sabi ko, yes, ayaw natin yan. O, pangalawa, baka mawala yung focus sa mga anomalya na dapat tinitignan natin sa iba't ibang mga ahensya. Sabi ko, yes, unless yan ang gusto ni Senator Lacson. Unless ginagamit niya talaga to para pang-distract, unless may nag-uutos sa kanya at ayaw niyang dun mapunta, gusto niya nasa amin yung focus o siya yung nasa dyaryo araw-araw. Sabi niya, pangatlo, Alan, hindi mo ba na-realize yung hirap ng ating kababayan? So sabi ko sa senador na mga kausap ko, alam ko, bakit? Hindi naman ako sa subdivision nakatira eh. So yung mga kapitbahay ko na nagta-tricycle, na naglalakad na lang, o yung mga kapitbahay ko na may tricycle na minsan tumitigil na lang sa pagpapamasada dahil nga sa taas ng presyo ng gasolina at ng diesel, o dun sa mga nagrereklamo sa presyo ng kuryente, yung iba nababasa lang sa dyaryo. Sa amin, na nakatira kami sa isang community na very humble, at sa amin na very open kami sa aming community, may lumalapit talaga para sa tulong, whether yan sa kuryente, sa pagkain, sa paggagamot. Tapos tatanggalan pa kami ng pondo or ng karapatan na mag-endorse pagka dito sa medical assistance. So tignan nyo naman po kalagayan ko. Kami na po kinukuyog, kami na po kinakasuhan, kami na gustong ikulong. Sinabi na po diretso ni Senator Lacson yan na dapat si Alan ikulong. O okay na. Ang hinihingi ko lang, patas at huwag gamitin ang batas sa pabor lang sa iyo. Okay. So sabi nung ibang mga senador, anong pwede natin gawin? Sabi ko, ayusin lang natin. 'Di ba? Imbestigahan ang dapat imbestigahan. Wala naman nagsasuggest ng kung ano-ano. Ang salitang ceasefire hindi po nanggaling sa akin. Tinanong ako ng isang senador na habang inaayos natin lahat, wala pa naman members yung ibang committee, habang hinihintay natin ang SONA, yung LEDAC, ano ba tingin mo, Alan? So sabi ko, walang problema ako kung ano nasa harap ko, yun ang gagawin ko. Basta pag may lumabas na ebidensya or may bagong issue, kailangan lumabas yung totoo. So, for example, sa kuryente, di ba? Yan po ba ay batas lang o meron talagang kumikita dyan? Yung presyo ng langis, yan po ba talaga ay dala lang po ng conflict sa Middle East o meron po talagang mga oil companies na nagte-take advantage? Kaya marami nagagalit sa akin. Kasi whether yan po ay online gaming, whether yan ay vape, hindi ako pwedeng tumahimik dyan. Bakit? Mas takot po ako sa Diyos kaso sa tao. Di ba? So syempre po, gusto ko na may tiwala sa akin ng tao. But if it's a choice between one audience, God, and pagmamahal ng tao, ang pipiliin ko pagmamahal ng Diyos. So blessing sa akin ng Panginoon na nandiyan kayo at sumusuporta at lalo kayong dumadami na nanonood dyan sa Facebook at sa YouTube at sa social media. Mamaya I'll go to talk about yung traditional media, no? So, nung ako'y tahimik, nagagalit si Senator. Nung ako'y nagsasalita, hindi naman araw-araw din yun eh. Sabi nila, araw-araw nagfe-Facebook. Tignan nyo po yung mga post ko. Hindi po araw-araw yun. I think it was 2024 or 2025 yung aking Cayetano in Action 365, no? At iba din mga topic natin doon. But ang point ko, nung ako'y nagsasalita, ang daldal ko daw, ang dakdak daw ng dakdak, kung ano-ano daw sinasabi, ano na nangyayari sa akin. Nung tumahimik naman ako, araw-araw may bago, baka guilty, hindi mapaliwanag. Tapos ngayon sasabihin na humihingi ako sa kanya na itigil niya. Hindi ko po, sabi ko, haharapin ko. Ang hiningi ko nung tinanong ako, yung salitang ceasefire sa ibang senador na galing yon. At ang sagot ko nga, Juan de la Cruz is allegedly magnanakaw.
Pero pag yung second day, sinabi kong nagnakaw ng bahay yan, ng agaw ng lupa, pero wala akong puweba, wala akong nilabas na specific, baka hindi na ilabas sa news yan. Pag susunod na araw, sasabihin ko, carnapper yan. Pero hindi ko maturo ko anong kotse ang kinarnap, hindi na lalabas yan. Pero kay Senator Lacson, everyday nag-tweet-tweet, may ghost, baka hindi ghost, double appropriation, baka isang picture, baka ganito. Araw-araw, nasa lahat ng dyaryo, nasa news. Hindi ko alam kasi hindi ko naman pinapanood interviews niya kung tinatanong man lang siya, Sir, ano yan, saan? Pero nire-report, di ba? So, wag din magtaka yung mga kapatid nating sa traditional media, sa mainstream media, kung bakit mas marami ang may tiwala ngayon sa independent vloggers, kung bakit sa Facebook, YouTube na nanonood yung iba. Kasi nung araw, iba yung editorial standards, iba yung journalism, yung bigat. So, I mean, in general, nandiyan pa. Pero in my case, no, and in many cases, tignan nyo yung sinasabi ko, di ba? Na 1 week, inaaraw-araw kami. Tapos, halimbawa, yung sinabing, we're worse than Bulacan. No, napakalaking, ano ba yung pondo sa Bulacan, sa isang distrito lang yon, times 5 ba? Kaso sa Taguig. Tapos sa Taguig yung pondo, kasama naman dyan mga kalye, kasama dyan mga multi-purpose buildings, school buildings. At sa Taguig, makikita nyo, gumaganda ang buhay ng mga tao. I really don't mind the investigation. Basta patas lang. So, concern po yan ng buong Senado at ng mga kasamahan. Kaya lang nga, medyo ilag din kay Senator Lacson. And ayaw ng maraming senador na may gulo. So for example, today, di ba? Alam nyo po, hindi ko ka-close, hindi ko kasundo si Senator Erwin. Pero I support yung hearings niya sa Committee on Energy para mapababa ang presyo ng kuryente. Nag-privilege speech siya, hindi na ako nag-interpellate. Bakit? Baka matumbok niya eh. Pag natumbok niya, kahit hindi ko siya ka-close, at bumaba presyo ng kuryente, good for all of us. Di ba? So, hindi ko na po sinagot yung mga reasons kung maghihiring o wala. Kasi nga, marami pang pag-uusap. Ako mismo, hindi ko, without Senator Marcoleta, without Congressman Mike Defensor, I don't know sino pa yung mga witnesses na pwede. Marami ako alam, marami akong nakita. Pero hindi naman pwedeng ako mag-testify, lalo kung hindi ko hawak yung mga dokumento or nakita ko lang ito. Pero alam ko na marami pang dapat imbestigahan, di ba? So, ang point ko po mga kababayan, parang sala sa init, sala sa lamig ang gusto po ni Senator Lacson. Pag tumahimik, guilty na o umaareglo, etc. No? So, pwede ako either way. Pag sinabi ng mga senador, focus tayo sa ekonomiya, naghihirap mga tao, siguraduhin natin maganda takbo ng impeachment. Pag sinabing ilagay natin sa tamang timing yung hearing. To be fair to everyone, I think ang sinasabi, ano ang hihiring, ano timing ng hearing, etc. Walang nagsasabing, meron pa isa-isa na gustong i-cover up to. So, kung si Senator Lacson sinasabi niya, mali ako at hindi siya kasama sa cover up, itama niya yung daan. Pero yung pinapakita niya sa tao ngayon na paggising niya sa umaga, ako lang nasa isip niya, 'di ba? At kami lang masama, samantalang makikita niyo yung kagandahan ng aming syudad. Very, very unfair po to. So, I'm giving Malacanang the benefit of the doubt. Kaya lang, siyempre, pag sinasabayan ng NBI na kung ano-ano sinasabi, tapos mali-mali, tapos hindi i-correct ang kanilang sarili, alam niyo po, yung sinabi kong tapang nila kasi nasa kanila naman ang lahat. Yun po yung sinasabi ni Senator Lacson na sabi niya, na wala akong hawak ng mga bala, pupunta ako sa gera. Hindi ko na isa-isahin yun, but I have instances and I have evidence na kung saan binabaliko niya. Kasi kaya niyang sabihan yung witness, eto sabihin eh. And then nakakulong ka na. Tapos yung witness, pagka i-suggest niya, yun ang state witness o hindi. So, I'm not accusing anyone else as of now muna, ha? Kasi nga, maselan to and pwede namang ipakita yung ebidensya na hindi yung parang palengke yung atmosphere, di ba? So, I've told everyone, kahit yung kumakausap sa akin, kumakausap sa amin o kung anuman.
So hindi ko alam kung ano yung fear ni Senator Lacson. Ako'y tumahimik at sabi ko sa tamang venue at nasabi ko na po sa inyo dito po sa Facebook at uulitin ko, maraming katotohanan next administration pa natin malalaman. Bakit po? Kasi yung atmosphere, yung mekanismo, yung batas, yung control din sa Senado, no, and sa ating buong bansa ay ibang-iba po ngayon, 'di ba? Pwede ba isabay-sabay? Oo, pero ayaw isabay-sabay. Ang gusto unahin lahat muna ng oposisyon. So, kung sasabihin Pangulo para sa lahat, let's give him the benefit of the doubt. But nasa action wala sa salita di ba? So, kung isa-isahin kami mga oposisyon, tapos sasabihin ni Senator Lacson, kita mo, hindi guilty, etc. Siya na lang namimili Si Senator na lang Lacson na lang mamimili kung sino dapat kasuna o hindi. So, kung final mo sa ombudsman, di pabayaan mo yung ombudsman mag-imbestiga at tingnan natin. O kung gusto mo naman sa mga committee, iba't ibang committee sa Senado, basta patas. Ilabas ko rin yung alam ko whether sa iyo or kung paano mo tinatakot yung ibang mga senador. So, napakarami nito guys. At siguro bukas or Saturday na yung sa kontra zona-zona. Ano lang, konting teaser lang. Ang tingin kong kailangan talaga natin is a common vision. No? So, hindi ko sasabihin sa zona lang. Sasabihin ko pati sa kontra-zona. Aside from the preamble, how do we articulate a vision that everyone can come behind? But anong similarity ng zona at kontra-zona? At I think this week, sa Monday, Tuesday, mga congressman naman sa opposition ang magko-kontra-zona, papanoorin ko rin yan. Mahirap lang dahil sabay-sabay sa Senate. I think ang magiging common theme yung hirap ng nararamdaman ng ating mga kababayan. Kahit maganda ang trabaho ng ating mga OFW, kahit po medyo gumanda na ang negosyo ng iba nating kababayan, ang common word po ngayon ay mahirap. May konting common question, may pag-asa pa ba? Ang sagot dyan parati meron. Kasi kung sa Panginoon tayo aasa, meron talagang pag-asa. Let me close by reading this. I was looking for sabi ko nga yung biblical principle, 'di ba? Kung anong itatanim, yan ang aanihin. But I was really praying. I was asking God, asking the Lord Holy Spirit to lead us. Dinala niya ako dito sa Psalm 9, 17 and 18. Sabi sa Psalm 9, 9, 17, 18, the wicked will go down to the grave. This is the fate of all nations who ignore God. But the needy will not be ignored forever. The hopes of the poor will not always be crushed. So hindi po ako nag-focus doon sa the wicked will go down to the grave kasi mahirap po, lalo kung leader ka, sasabihin mo, siya righteous, siya wicked, etc. So let God judge. But we know that a community, a church, a nation, business can become wicked. Pero nakalagay dito kasi, this is the fate of all nations who ignore God. So rule number 1 for me now, sa lahat ng pinagdadaanan natin, even sa disputes among the senators, wag na natin sabihin ito, hindi ko naman sinasabi ako makadiyos, kayo hindi. Ang sinasabi ko, hindi natin pwedeng exclude ang Panginoon sa usapan kasi siya lumikha sa atin, siya may kapangyarihan. At ang sinasabi ko, hindi yung sinong kakampi ni Lord. Dapat tayo kumampi kay Lord. At sabi dito, hindi dapat i-ignore ang Panginoon. Pangalawa, the needy will not be ignored forever. So yes, nababanggit sa bawat speech, sa SONA, I do believe all 24 senators care for the needy. Pero kahit papano po, nai-ignore pa rin kasi hindi rin natututukan. Yung lang Secretary of Health, bago po inalis ba o nag-resign talaga, sobra po ang dinulot na damage sa ating health system at sa mga hindi nabiling gamot, sa mga bakuna and everything. Tapos nakalagay dito, the hopes of the poor will not always be crushed. So hindi sinabi dito na meron may hope, meron wala. Ang sinasabi minsan nakra-crush, 'di ba? Tama, 'di ba? Kasi kung halimbawa po kapatid mo o anak mo nagkasakit, namatay dahil walang gamot or gutom na bansot, na stunt o kaya hindi nakapasok sa trabaho or naging baldado dahil nga sa malnourishment, sa sobrang malnourished na, nakra-crush yung hope ng tao.
So yun po ang pakiusap ko sa buong Senado, even kay Senator Lacson, even po sa lahat ng nanonood dito. Let us be bringers of hope. I have no problem finding a solution na matuloy lahat ng investigasyon. Hindi lang Senado ang pwedeng mag-imbestiga, pero dapat din mag-imbestiga ang Senado. Pero hindi venue ang Senado na magtirahan ang bawat senador kasi kung hindi, wala na tayong magagawa. Pero hindi mo rin masisi ang isang senador, kasama na ako doon, na kung tatargetin nyo doon, magdidebate talaga tayo araw-araw kasi nga, kailangan kung ano ilalabas nyo sa akin, may ilalabas din ako. At wag nyo pong sisisihin if we will defend ourselves because we cannot defend the nation if we cannot defend ourselves. Diba? You want us to lose credibility para hindi kami pwedeng tumayo para sa ating bansa. Tapos kami ang sisisihin nyo pagka yung credibility nyo ay apektado. So kung gusto nyo, 0-0, start tayo from scratch. But what's the point? The point is, let's all start from the basis of truth. And kaya nga tayo nagdadasal bago magsesyon. In the hopes na ang manaig, hindi yung gusto natin, pero gusto ng Diyos. So salamat ulit sa lahat ng ating mga kababayan and I hope to find the time by Sunday or before Sunday sa mga recap. And pasensya na po kayo kung ang laman parati ng news ay bangayan ng mga senador rather than yung napaka-importante na unang pangangailangan ng ating mga kababayan. Lastly, sa mga senador na nag-a-act ng peacemakers, blessed are the peacemakers. So, ang Diyos na ang maggantimpala sa inyo. So, kung nami-misinterpret ang sinasabi nyo at nagagamit sa mali ang word na ceasefire o ilagay natin sa tama, mga kasama, ibang-iba po ang areglo ang ceasefire yung sa sinasabi. So ang sinasabi lang ilagay natin sa tama para hindi maantala ang trabaho. 'Di ba? So ito magandang example. 'Di ba sabi ng isang senador, pwede ba kapag iba ang pag-uusapan, wag na dito sa impeachment court. Tapos sabi ni Senator Escudero, dahil meron naman sesyon, doon natin i-bring up sa sesyon. So hindi sinabing wag. Hindi sinabing walang karapatan, hindi sinabing ceasefire. Ang sinabi lang, ilagay natin sa ayos. At siguro doon na misinterpret ni Senator Lacson na sinabing, ang feeling niya, nagsasabing tumahimik ka na. Wala po, kahit kami hindi namin hiningi na tumahimik na. Ang sinasabi lang namin, gawing specific yung allegation, ilagay sa tama. Pero yung araw-araw na general allegation, it's unfair to everyone, no? So ang nag-deliver nga po ng opening remarks for Article 1 of the Articles of Impeachment ay si Representative De Lima. So initially, ina-explain po niya yung basis ng Article 1 until eventually nagkaroon sila ng issue at nag-object na po yung defense at pinaburan naman ni Presiding Officer Escudero kasi umabot po to a point na si Representative De Lima ay nagbibigay na ng mga conclusions in relation to the facts and legal issues of the case. So hindi po kasi proper yung ganun kasi dapat ang gagawin lang ng prosecution, ipepresent nila yung legal theory nila tapos yung dapat magbibigay ng conclusion niyan ay of course yung mga senator judges pero based yun dun sa mga evidence at testimony na lalabas from their witnesses at sa mga ebidensya nga po nila. Hindi yung prosecution pwede magsabi nun directly. Kasi ang mangyari po dyan, parang sinasabi na ngayon ng prosecution na may ginawang krimen na ganito pero hindi pa naman napakita yung ebidensya talaga. 'Di ba? In other words, premature pa po ngayon kung nagbibigay na ng conclusion si Representative De Lima. Kaya tama lang naman po at proper yon na pinigilan yon ni Senator Escudero as the presiding officer. Pina-strike off the record po niya yon. Kasi we have to remember kasi the unique aspect of the impeachment process ay ano po to, 'di ba? May political angle din siya in relation to the taong bayan kasi yung mga impeachable officer or in this case yung impeachable officer involved ay isang politician. So madami pong nanonood talaga ng mga supporters ng impeachable officer na yon. So kung makarinig po sila ng mga conclusory statements na hindi pa naman clearly established based on evidence, ang posible pong mangyari kasi doon ay yung mga nakikinig ay baka isipin na totoo na yung sinasabi dito ng prosecution. Pero currently, we have to remember, ang nagpe-prevail pa po ay ang tinatawag na presumption of innocence. So in other words,
lahat po ng sinasabi ng prosecution ay mga allegations pa lang po yan at hindi pa talaga established na may ginawang wrongdoing yung impeachable officer. So yun lang po yung maganda rin maintindihan nyo dyan kasi pag nasasabi nga yung mga ganong statements ay it can lead to a political attack. Di ba hindi naman po dapat ganun yung impeachment process talaga niyan. Kasi ang purpose niyan ay to determine whether or not may impeachable offense ba na ginawa talaga yung impeachable officer. Tapos pag i-allow nga yung mga ganong side remarks, side comments, conclusory remarks that could lead or could be interpreted as a political attack, ay pwede yun ngayon sabihin ng taong bayan, yung mga nanonood, na this is simply a trial by publicity or a trial para lang sirain yung political reputation ng impeachable officer. Okay, so yan po yung possible rationale niyan. Kaya pinaboran ni Presiding Officer Escudero yung objections dito ni defense lawyer Attorney Poa. At sinabi pa nga po ni Attorney Poa dito, yung problem kahit na na-strike off the record ay nasabi na yun, narinig na po ng nanonood na sa mga video na yun ng Senate, so pwede na yun gamitin ngayon as material, di ba? Kasi pwede nila i-play yun and then mag-insert sila ng mga commentary articles or videos. So yan lang po. Anyway, yung pinaka-point ko lang po talaga, yung mga ganong remarks, side remarks could be interpreted as simply for trial by publicity purposes. Okay, so in simple terms, tama po yung action ni Presiding Officer Escudero na pinigilan niya at pinastrike off niya yung records. And I'm assuming moving forward ay baka mas maging mindful na rin yung prosecution sa mga ganong statements kasi mas naging stricto na ngayon si Presiding Officer Escudero. Unlike dun sa first article kung saan medyo lenient pa siya nung sa mga opening statements ng prosecution at ng defense. Okay, so para po mas maintindihan nyo talaga, ipapakita ko po sa inyo yung actual na batas para magets nyo talaga bakit naging issue yung unusual tapos yung suspicious. Kasi under the Anti-Money Laundering Act po natin as amended, which is RA 9160 po pala yun, and the most recent amendment is itong RA 11521. But the main law nga po is RA 9160. Okay, so anyway po, going back, under RA 9160 or the Anti-Money Laundering Act as amended, wala po kasing unusual na term dito or na transaction na ginagamit po yung batas natin. Ang meron lang talaga ay covered transactions, ito po, at suspicious transactions. So yung covered transactions, basahin na lang po natin para magets nyo talaga na hindi lang ako gumagawa ng kwento ko dito kundi yung batas po mismo yung nagsasabi. So covered transactions is a transaction in cash or other equivalent monetary instrument involving a total amount in excess of 500,000 pesos within one banking day. For covered persons under Section 38A, a single casino cash transaction involving an amount in excess of 5 million pesos or its equivalent in any other currency. So in simple terms, pag 501,000 pataas po ang transaction ng isang individual na hindi covered person, considered po yun siya as a covered transaction. So when you say covered transaction, kailangan po yan i-report ng bangko dun sa Anti-Money Laundering Council, yung ganong transaction. Tapos pag covered person ka naman, ang kailangan naman dun is ito, yung 5 million or its equivalent in any other currency. So yan po yung covered transaction. May specific amount po yan at may specific persons para mag-fall dito sa 5 million threshold para pumasok sa covered transaction at mag-report po or gumawa ng report yung bangko to the Anti-Money Laundering Council. Okay? So, yan po yung covered. Ngayon, ito naman, punta tayo next, suspicious transactions. So, suspicious transactions are transactions with covered persons regardless of the amounts involved where any of the following circumstances exist. There is no underlying legal or trade obligation, purpose, or economic justification. The client is not properly identified, so on and so forth. So, masyado pong mahaba, so itigil ko na. So, ang point lang talaga ng suspicious transaction, pag hindi po siya pumasok dito sa definition ng covered transaction na 501,000 pataas or 5 million in its equivalent for covered persons, pero ang tingin ngayon ng bangko ay mukhang ginagawa yun ng individual na yun na ganung amounts lang para makaiwas po siya at hindi siya pumasok dito sa definition ng covered transaction. So kung tingin po ng bangko may ginagawa para makaiwas, kailangan pa rin siya i-report as a suspicious transaction. Okay, so dito ngayon most likely nagre-revolve yung clarificatory question ng judges kasi tinatanong nila ngayon kung let's say hindi pasok sa covered transaction yung action ng OVP at ng DepEd, pwede ba siya pumasok sa suspicious transaction na rineport pa rin ng bangko? So yun yung clarificatory, yung
tingin ko lang po na point ng clarificatory question. But if you actually look at the actual facts that was presented, lampas po sa millions naman yung dinidiscuss doon, di ba? 30 million, 100 million. So most likely, kahit na hindi siya suspicious transaction, ay tingin ko pasok pa rin po yun sa covered transaction. Pero hindi lang po makasagot yung mga prosecution witnesses kung whether or not ni-report ba nila kasi may prohibition po, di ba, sa Anti-Money Laundering Act as amended, which is this one. Ipakita ko lang din po sa inyo. Ito, yan. Section 8A. The AMLAC and its Secretariat shall securely protect information received or processed and shall not reveal in any manner any information known to them by reason of their office. This prohibition shall apply even after their separation from the AMLC. The AMLC shall formulate, so on and so forth. So, hindi pwede i-divulge yung mga Anti-Money Laundering Act na records. So, kaya kung pansin po nyo, tinatanong yung bangko, sinasabi po ng witnesses na hindi nila ma-discuss yun, tapos sinasagot nila medyo indirectly na wala naman daw exception sa batas. So, they were insinuating na nag-report sila, pero hindi lang nila sinasabi na nag-report talaga kami sa AMLAC. So, yan yung yung kailangan yung i-take note dito. Wag po kayo magguluhan kasi wala pong unusual transaction under the law. Ang meron lang, covered or suspicious transaction. And even if pasok siya sa covered transaction or suspicious transaction, this is simply a reporting mechanism naman po yan na ini-instruct sa mga covered institutions like the banks na ibigay nila yung report na yon sa Anti-Money Laundering Council. Hindi rin po automatic porket considered siya na covered transaction or suspicious transaction ay ibig sabihin may illegal na agad na ginawa. Hindi din po yun ganun. Kasi again, this is primarily mainly for record purposes lang, for reporting purposes under the law. Okay, and then kailangan dyan further mag-investigate pa yung Anti-Money Laundering Council to determine kung whether or not meron ba talagang mga illegal na ginagawa yung mga persons na yon na na-cover nitong mga report under covered or suspicious transactions. Okay, so yan po as to covered and suspicious transaction. Ngayon po punta naman tayo sa unusual. So dito po makikita natin yung isang tinanong ni Senator Tulfo Erwin, nagduda po ba kayo sa ganito kalaking halaga? So ang sinabi naman dun ng bangko, yung personal opinion niya, parang napapaisip lang sila ano kaya yung purpose. Pero for them, hindi naman siya considered as a suspicious or an unusual na transaction kasi ang in-explain po nila doon, properly documented naman, may mga official documents from the OVP, DepEd, kaya nag-release din sila ng funding. So in other words, since may mga documents lahat, di papasok po ngayon yung presumption of regularity ng mga government actions natin. Kasi ang reason po kaya may ganitong presumption sa mga government actions, kasi pag lahat ng action, kung let's say hindi lang sanay yung bangko makita or makatransact ng ganun kalaking amounts involved, ay posible ngayon magkaroon ng problem sa mga government actions natin. Yan po yung sinabi ko dito. May ganyang legal principle which is itong presumption of regularity kasi mas mahirap po if lahat ng alleged unusual actions ng government, may it be financially related or not, ay pagdudahan. Kasi baka po hindi na maka-function ang government pag ganyan. Kasi mapaparalyze, diba? Lahat na parang, teka muna, hindi tayo sanay sa ganyan, unusual po yan, i-review muna natin. Baka for emergency purposes po pala yun or for immediate na use nila ng office na yun. Tapos dahil lang ba hindi sanay yung bangko mag-transact sa ganung amount, ay hindi na nila i-release. Which is hindi po yun pwede kasi yun nga, presumption of regularity. So yan po yung maganda nating tandaan dyan. Kaya in very simple terms, maganda tong sinabi ni Senator Cayetano na just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal. Diba? Kasi yun nga po, not only does it enjoy presumption of regularity, ang may burden din yan kung you are going to allege na may ginawa siyang something illegal, kailangan mo po mapakita clearly niyan yung essential elements of the crime na ina-allege mong ginawa ng isang respondent or akusado. And then idagdag ko lang din po kasi may nakita akong comments na nagsabi na just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal. Pero it doesn't also mean na legal na yung pagkuha ng pera. So ang masasabi ko lang po sa ganung comment, we have to remember, meron nga tayo nitong presumption of regularity. So if you are questioning it now na posible ring illegal nga yung nangyari paglabas ng pera, nevertheless, kung hindi mo pa po na fully establish yung essential elements of the crime, ang nag-a-apply ngayon is the presumption of regularity. So mali po yung ganung statement kasi it is presumed regular, presumed valid po yung pinaggamitan ng pera at present. Okay, so yan lang naman po as to the unusual, suspicious, and covered transactions. At isa pa pong maganda lang din i-take note natin dito, hindi kasi yun din yung main issue talaga eh. Kasi the main issue of this article of impeachment is alleged misuse. So we have to remember, it was already stipulated upon by the parties na totoo yung cheque, kinuha nga nung offices, nung OVP at ng DepEd yung funds. So wala na sanang question talaga dun sa mga
suspicious or unusual transactions na yun. Dapat sana pumunta na sila sa next step or sa next issue kung paano ma-establish ang prosecution yung misuse. Kasi yun nga po, stipulated na nangyari talaga yung cheque at yung pag-release naman ng funds. So yan lang po, hopefully mas naintindihan nyo po talaga itong current issue na medyo minsan nagkakaliko-liko at mas gumugulo patuloy yung taong bayan. So yan po, and ito meron ding interesting na sinabi si Senator Risa. First time, okay, ito tungkol din to na sinabi nung bank na in her 30 plus years of practice, first time daw niya maka-experience na ganun kalaking amount sa withdraw. But again, even if it is unusual, wala naman pong prohibition sa batas sa unusual na pananaw ng isang bank officer. So, hindi po automatic, illegal agad yun porkit hindi lang siya sanay. Okay, yan talaga yung pinaka-point ko lang talaga dito. So, yung direct examination po, yun yung pag-present ng side nung party to the case dun sa witness nila. So, in this case, prosecution po yung nagpe-present ng witness nila. So, yung purpose po ng direct examination nila dito sa prosecution witnesses na to ay para mapalakas yung legal theory or yung kaso nila, para ma-establish talaga nila yung gusto nilang mapakita. So ngayon, ang purpose naman po ng cross-examination ay para basagin yung legal theory or yung legal position or yung kaso ng prosecution. So kung hindi po nag-cross-examine ang isang party or ang defense in this case, it means ang tingin ng defense niyan ay hindi napalakas or na-establish ng prosecution yung kaso nila kasi wala silang kailangan i-clarify or basagin. And if you actually look at the occurrences in the proceeding, nagkaroon naman po ng stipulation of facts, diba? So yung as to the actual land bank checks, whether or not nangyari ba talaga yung pag-disburse ng funds, ay stipulated na, agreed upon, admitted by the parties. So parang wala ng purpose talaga yung pag-present ng prosecution witness na to. At nagkaroon lang po ng clarificatory or ng cross-examine si Attorney Powa dito sa second witness. Pero yung tanong nga lang din po ni Attorney Powa, kung papanoorin nyo po itong part na to, ay more on tungkol lang dun sa kung bakit dumaan sa fire exit yung officer na nag-receive ng funds from the bank. Kasi parang ginagawa ding issue na sa fire exit daw dumaan. So in-explain ni Attorney Powa dito or tinanong po niya na posible ba kaya daw doon dumaan ay dahil magkatabi lang yung offices. Parang ganun po yung pagkaintindi ko sa part na yon. So yan lang naman po ang most likely reason at purpose yan kaya hindi nag-cross-examine si Attorney Powa. Again, it is because most likely confident sila sa current situation nila after na nag-direct examination yung witness. So yan po yan. Ngayon, magbigay na lang po ako ng final remarks kung bakit tingin ko mas maganda yung ganitong setup na ginagawa ng Senate Impeachment Trial Court na 10 a.m. na po yung start ng hearing tapos natatapos ng 3 p.m. At ang rason ko lang po kaya mas gusto ko tong bagong setup ng Senate Impeachment Trial Court is because meron pa pong time after the impeachment trial na mag-function ngayon yung Senate as a regular Senate, yung legislative body po sila. So pag legislative body po kasi sila, pwede sila ngayon magtrabaho, pwede po nila actionan yung mga bills at yung mga pending resolution sa plenary. Tulad po ng nangyari sa Senate session kanina, July 29, nagkaroon ng resolution in relation sa Japanese relationship between Philippines and Japan. Tapos doon ko lang nalaman na meron din palang girlfriend si Dr. Jose Rizal na Japanese according kay Senator Robin Padilla. So si Senator Robin po yung nag-explain nun. Diba, yung point ko lang po, masaya lang din. Ako personally, masaya ako, nag-enjoy din ako na hindi lang puro impeachment na yung naririnig natin, kundi mga ibang bagay pa na tingin kong beneficial din po sa general public. Diba, hindi lang yung puro political issues na tinatackle sa impeachment trial court. Maraming kailangan tapusin at gawin, pero nabulaga na naman ako sa post ni Senator Panfilo Lacson at sa kanyang mga bagong allegation. Having said that, tamang-tama naman kasi dahil meron na talaga akong mga i-report sa inyo. So 3 pag-uusapan natin ngayon. Yung kung ano yung similarity sa SONA kontra SONA at ano din po yung kulang na kailangan doon sa SONA. Isang element lang to. Tapos meron pong na-receive from the Supreme Court. So gusto ko itong basahin sa inyo at gusto ko sanang hingin na pag-pray nyo. And then of course, tugon or pag-usapan po natin ang sinabi ni Senator Lacson today and also the past few days. No? Let's do it in a very sober manner. Niremind ako ng wife ko na may panahon na makipag-alaskahan, may panahon na whether you're playful or whether umiinit ang ulo,
But sabi nga niya, people deserve, especially mga Tagigenyo, to know na nasa magandang kamay ang syudad ng Taguig, na pataas ng pataas ang antas ng kabuhayan sa Taguig, na hindi po kami nagtotolerate ng corruption at saka ng ghost projects or mga anomalya. Yan po man ay local, national government, yan po man ay private. No? Wala pong perfect, pero ang importante po ay yung kung pinapayagan ito o hindi. So let me start po by thanking God for this opportunity na makausap kayo directly. I thank God that kahit umiiba ang panahon, social media, ang kampihan ng bawat isa. I mentioned some of this sa Kontrasona. If hindi nyo po napanood, nasa Facebook po natin, pakitignan nyo. I think it will also be on YouTube. Pinahintulutan na ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbubukas ng tax records at bank documents nina Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Mans Carpio. Ang hakbang na ito ay kasunod po ng deadline ng hanggang ngayong araw na lamang na binigay po ng impeachment court para maisumite yung mga nasabing dokumento na una nang pinasabina. At kahit hawak na ng Senado ang mga naturang financial records, ang Defense Legal Team naman ni VP Sara tumanggi munang magkomento. Laman ng mga kahong ito ang tax records at bank documents ni na Vice President Sara Duterte at Mr. na si Attorney Mans Carpio. Ngayong araw ang ibinigay na deadline ng impeachment court para maisumite ang mga nasabing dokumento na una nang ipinasabina. Kasama sa mga dokumentong ito maging records ng mga negosyong iniugnay sa mag-asawa. May kaugnayan ng mga ito sa aligasyong hindi umano maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, binigyan na ng go signal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Bureau of Internal Revenue o BIR para isumite ang tax records ni na VP Sara at Mr. nito sa impeachment court. Kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Atty. Mans Carpio, at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan. Tumanggi namang magkomento ang defense team ni VP Sara. Sa ilalim ng Section 71 ng National Internal Revenue Code, kailangan ng approval ng presidente bago buksan o suriin ang kahit anong tax documents. Pumalag naman ang Malacanang sa kritisismo na politically motivated ang ginawa ng Pangulo. Sa lahat naman ng pagkakataon, kapag ang Pangulo ay gumagawa ng naaayon sa batas pero merong tinatamaan, laging sasabihin nila, politically motivated. Habang umuusad ang kanyang impeachment trial, nasa The Hague, Netherlands, si VP Sara. Dumalo siya sa isang rally kung saan muli na naman siyang bumanat laban sa Pangulo. Damay din sa tirada si former Senator Antonio Trillanes at ang ICC. Trillanes and Marcos in relation to ICC. Yes, they are traitors to a Filipino and to the country. Tinawag na traidor ni Vice President Sara Duterte si dating Senador Antonio Trillanes at PBBM sa rally ng mga supporters na kanilang pamilya sa The Hague, Netherlands. Mariing sinabi ng bisa na nagsinungaling umanong Pangulo nang sabihin nitong hindi siya makikipagtulungan sa ICC, gayong hinahayaan na palang patuloy na paggulong ng investigasyon sa bansa. Binanggit din muli ni VP Sara mga paratang ng 18 Maleta Boys na nag-deliver umano ng mali-maletang pera kay Trillanes para bayaran ng ICC investigators. We will only talk about Marcos in relation to ICC. Yes! Tuta ni Marcos. Sumusunod sila kay Trillanes at Marcos. At hindi lang yan. Pinapanindigan pa nila yung kanilang pagsunod kay Marcos at kay Trillanes. Una nang sinabi ni ICC Deputy Prosecutor Mame Mandenyang na hindi pinondohan ng kahit sinong lokal na opisyal ang investigasyon nila sa madugong war on drugs sa Administrasyong Duterte. Patong-patong na rin ang mga cyber libel at perjury complaint ni Trillanes laban sa mga dating bodyguards ni resigned Congressman Zaldico. Duterte! Duterte! Bring him home! Bring him home! They are holding an 81-year-old
who cannot make his own bed, who cannot even clean his own room, who has bed sores, who has so many My God. aches and pains for the reputation of ICC, for Marcos. Sa Free Duterte Now rally, sinabi rin ng bisa na baka raw ang ilang biktima na kinokonekta sa drug war ay dahil pala sa lumalalang gun violence sa bansa. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos, that is how bad gun violence in the Philippines is. Dagdag ng bise, dapat nang pakawalan ng kanyang ama dahil wala naman daw itong kakayahan na pumigil ng investigasyon o tumakas mula sa kaso. Sa November nakatakdang magsimula ang trial ng dating Pangulo, pero nababagalan si VP Sara sa proseso dahil masyado na raw matanda ang kanyang ama para magtagal pa sa detention. So ang nangyayari po, everyone is praying. Sana Lord magbago Pilipinas. Sana may accountability. Sana lahat lumabas. And also because of that, on the toes, lahat ang pero naka-attention lahat ng politiko, whether very, very corrupt, not corrupt, corrupt. Kasi nga, alam na nandyan lahat ng mata. So siguro shout out sa mga taga DPWH, naghihintay pa rin, Secretary Dizon, ang buong bansa, ano yung major reforms para sure tayo na ang kikita talaga legitimately maganda gawa yung mga contractors. Pero yung iba't ibang mga sistema na 15, 20, 30% ghost ay mawala. So, of course, this is for all departments, no? Whether yan ay sa DOH, bago ang secretary dyan, dami-daming balita dyan na, yung balita dyan sa, sa DOH, walang delivery, pero magaling dumiliver. Walang mga deliveries, pero magaling mag-deliver. Yung walang mga deliveries, ibig sabihin po, katulad sa pagbibili ng mga gamot, bakuna, yung flu shots, delay o wala, hindi ko naman alam kung ano ibig sabihin nilang magaling mag-deliver. No? Kasi usually, pag sinabi magaling mag-deliver, ibig sabihin, you get the job done, di ba? Corruption is in our culture, that's why we have to change that. So I praise God na ginagamit niya ang mga struggles ng ating bansa ngayon na yun nga lang po, so while we're praising God, we're asking Him for mercy kasi as usual po, ang tinatamaan yung pinakamaliit, di ba? So, for example, pagtaas ng presyo ng langis, lahat umaaray, pero syempre yung oil companies kumikita, pero yung ating pong tricycle drivers, jeepney drivers, ang ating pong mga may negosyo na, let's say yung mga naghahatid ng gulay galing po sa La Trinidad, apektado sila, no? So, shout out kay Senator Marcoleta. Alam ko naman hindi siya nakakapanood. Siguro kung may bibisita sa kanya, pakikamusta kami. But nag-react si Auntie Claire at mag-ano lang ako, no? Rejoinder lang. Pumalag siya na tinawag kong political prisoner. Bakit ko po tinawag na political prisoner? And it's a democracy, no? Malaya naman tayo mag-discuss. Okay. I have faith in our justice system. Abogado ko. So whether yan ay Supreme Court, CA, Court of Tax Appeals, yan po ay Sandigan Bayan, yan po ay mga piskalya under the DOJ. Ako'y naniniwala sa system of justice natin. It's not perfect. We're here as officers of the court. We should protect, we should encourage, we should make it stronger. Ang sinasabi ko po, lahat po na weaponize. So si Senator Jinggoy, hindi ko na ulitin yung napakarami ko nang sinabi. Siya na magsasabi sa inyo, sabi niya sa tamang panahon, ilalabas niya yung ebidensya na yun nga na kung sumama siya sa kabilang side o sa administrasyon, hindi na dapat siya nakulong. O si Senator Marcoleta, nagkakaisa naman po tayong lahat siguro, karamihan sa atin, karamihan ng lawyers na paano naging plunder yung donation sa eleksyon. Nung isang araw, kinikwento ko nga sa mga kaibigan ko, talagang, alam mo, hindi kami nagkakausap ni Mike Defensor. Nagkita kami sa hearing, pero taon din, hindi kami, minsan to common friends, kamusta kayo, ganyan, pero hindi kami nagkakausap, no? Madalas kami magkausap nung speaker pa ako, and then yung last, hanggang 2022, after that, you know, busy siya, busy ako, may kanya-kanyang mga gawain, lugar. But sabi ko nga, nung kinulong siya,
bakit plunder din yung sa kanya? Let me explain that to you guys. So for example, may kandidato, wala pang campaign period. Iikot sa buong Pilipinas. 1 million kayo na nag-donate ng 50 pesos para yung sa pangmerienda niya, pamasahe, etc. So plunder ba yon? Tapos lahat na nagbigay ng 50 pesos, plunder yon. So di ba meron din po tumakbo, palugaw. Okay po yung lugaw. Kasi nakakatulong na yon, tapos maganda yung symbolism, tapos ambag-ambag. So kung yung kandidato na yon hindi pa nag-file, pero nagpalugaw sa bawat lugar natin, tapos umabot ng 50 million. So lahat ng nagpalugaw, plunder na yon. So makikita nyo po, iba pa yung kay Senator Marcoleta, iba pa yung kay Mike Defensor. Paano naging plunder yung kay Mike Defensor? Whether he gave 1 peso or 20 million pesos, di ba? So kung kinasuhan nyo siya ng direct or indirect bribery, pero bailable kasi yun eh. Di ba? Tapos, makikita nyo naman po, bilangin nyo yung kinakasuhan sa administrasyon versus sa opposition. Napanood ko ng isang araw, nagagalit na naman ang NBI director kasi dun daw sa fake news. Kung tinignan lang daw ng mabuti yung pangalan doon sa sinasabing mansion sa Amerika, sana hindi na nagkaganito. And I agree with him na kung magfa-fact check, hindi mangyayari. Pero ang problema kay Director Matibag, hindi niya ginagawa yung sinasabi niya. 'Di ba? What he preaches, he doesn't act on. Why? Bilangin nyo nga lahat ng press release, lahat ng pinagsasabi niya about the SEA Games, hindi daw liquidated, o nakita niya, iba't ibang ahensya, fully liquidated. Yung amounts na binibigay niya, pa iba-iba. O, tapos mali-mali naman pala. Tapos si ganito involved, bakit ganito, bakit ganyan. Kung nag-imbestiga ng tahimik at nag-fact check, hindi mali-mali, di ba? Tapos ganun din, na-admonish siya dito ni Senator, ng aming presiding officer, Senator Escudero, umoo siya. Sabi niya, yes sir, I understand. So ibig sabihin, hindi siya bawal mag-imbestiga, pero wag kang announce kasi it's considered intimidating yung mga judges, apektado yung impeachment court. O anong ginawa niya? Sunod-sunod pa rin yung announcement, hindi ko isa-isin. But yun, Ate Claire, ang panuurin at tignan mo. You know, when